So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, napapansin po natin na habang lumilipas po yung panahon, mas lalo pong nagiging agresibo sa pagiging bobo itong mga tanga-tangang mga Duterte supporter, itong mga DDS. Kasi ngayon, sabi nga nila, o kahit anong mangyari, iboboto namin si Sara Duterte para maging presidente kasi siya ang pag-asa ng Pilipinas. Well, mga kababayan, ang tanong nga natin dito, ano ang nagawa ni Sara Duterte nung siya po yung Defense Secretary? Ayan po yung mga putang inang tanong na hindi nyo kayang sagutin. Especially ito, ito, binasag sila dito ni Gabe Pineda. Ano to eh? Senior to, di ba? Gabe Pineda. Sabi niya dito, nung Defense Secretary nga, di mo na maramdaman, iboboto mo pang presidente. Sana talaga okay lang kayo. Actually, mukhang hindi sila okay, Gabe. Mga bobo po talaga sila. Kasi mga babae, ngayon, hinalungkat ko nga po itong mga dating video nga po ni Sara Duterte na siya rin mismo umamin na wala siya nagawa bilang Deputy Secretary. Kasi ito, merong video ditong lumang video no? Na ito yung nag-resign si Sara. Saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of... Yan. Ito. Yan. Yung mukha na yan. So, ito po yung video po na to, Ito po yung statement ni Sara Duterte no siya po yung nag-resign bilang Deputy Secretary. At syempre, ang critic kay Sara, wala kang nagawa sa DepEd. Ngayon, ang sagot niya, itong video na to. Kasi actually, mga kababayan, ganito yan Ano bang gusto kong punto dito? Kunwari kayo, pinaratangan kayo na wala ka namang nagawa Syempre, ang pang-debunk mo doon, yung mga nagawa mo. Natural yun, di ba? Ganun yung normal po na tao Yung Sara Duterte po kasi hindi naman normal yan, abnormal po yun di ba? Ang ganun yung sagot ng normal na tao Di ba? Pag sinabi sa inyo na, binayaran ka ng 8 oras, wala ka namang ginawa ngayon, pag ikaw pinaratangan ka bilang empleyado na wala kang ginawa, papakita mo yung ginawa mo. Sasabihin mo, ito, nilidis ko to. Ito, pinalatada ko to. Ito, binuhat ko to dito, nilipat ko doon. Papakita mo yung nagawa mo. Pero sa Sara, iba yung sagot niya. Ito medyo mahaba tong video na to kasi nonsense naman to. Pero dito po, umamin mismo si Sara na siya mismo walang nagawa bilang Deputy Secretary. Kasi ang tanong nga sa kanya, wala kang nagawa bilang Secretary ng DepEd. So ito yung sagot niya. Tignan nyo Education Secretary. Kasi iba yung actions ni... Ulitin natin. Sige, ito. Sabi dito. Hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yon. So, matagal ko na hawak-hawak yung resignation letter na yun. Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang, pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, 2024, dun ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable resignation ko. Kasi merong meeting sa Malacanang about opening of classes na hindi naman dapat na umaabot sa level ng Pangulo, pero meeting ko para sa kung kailan magbubukas ang klase. So after nung meeting, mag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time. Meron lang akong ibigay sa kanya na sulat. So ang ginawa niya, sinabi niya, so ano kasi yon? Meron silang reception area, tapos papasok ka sa isang room. Doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila. Merong conference table. Tapos pinampasok niya ako sa isa pang room doon sa loob. Nagmukha siyang office na may table, may lounge, merong living room. Doon niya ako dinala. Meron pa isang conference table. So, tinanong pa nga niya ako hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. First time ko ito nakapasok dito. Tapos nagkwento pa siya na, nung panahon ng tatay ko,
ano ito, parang ano daw, kung saan nag-gather ang mga tao. Tapos, gusto niya daw yung view na yon doon, kaya ginawa niyang office. Sabi ko, okay, gumanon lang ako. And then, sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, ibibigay ko sa'yo. Tapos, binigay ko sa kanya. And then, nung binasa na niya, ang sabi niya, why? Why? Tanong siya sa akin, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayaw ko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. I mean, para sa akin ba, kailangan pa ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? O parang, hindi naman ako masokista na aatakihin ninyo ako. Nakita nyo, no? Pa-victim si Sarah dito no? Pa-victim siya dito, di ba? Pagkatapos niya magnakaw ng 100 of million of pesos. Di ba? Kulang-kulang 1 billion na nanakaw ni Sarah, mga kababayan, no? Kung pag-usapan natin lahat. Ngayon, kung makapagsalita siya dito, akala mo siya yung biktima, no? Kapal ng mukha talaga nito, no? Aabot hanggang dito sa Iloilo, no? Kapal ng mukha talaga. Nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo, and to think na the Department of Education was the department that was delivering results sa administration. Delivering results daw, oh. Kapal ng mukha din talaga, no? Sa delivering results, ang gusto ko malaman, enumerate nyo nga, kahit kayo mga bobong mga dides, no? Enumerate nyo nga kung ano yung mga nagawa ni Sarah nung siya yung Deputy Secretary. Kasi dito, no? Dito, papunta na tayo sa exciting part, no? Dito, sinasabi ni Sarah, no? Dinidefend niya na hindi totally failure ang kanya pagiging Deputy Secretary. So, dito na tayo. Ito na yan, eh. Sige. Hindi na ako sabi ko, ayaw kong pag-usapan. And then sabi niya, he tried to ask me to stay. Tapos sabi ko, ayoko na. And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Tapos, ang sunod niyang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? Tapos sabi niya, kasi di ba yung pugpong ng pagbabago, kasali naman yun sa unit team noon. Gumanon siya. Sabi ko, hindi ko, pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation, na sinabi niya, magstay lang ako as Department Secretary o DepEd, na sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon, sabihin ko daw sa kanya, na sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa midterm elections ng 2025. So, hindi yun actions ng taong tumitingin as failure. Tingnan nyo, di ba? Kung gaano kababaw itong si Sarah, no? So ngayon, kasi, di ba, ang sabi nga kay Sarah, no? Nung ikaw naging Deputy Secretary, failure ka. So, ang sagot ni Sarah, paano ako magiging failure? Pinapalipat nga ako ni PBBM ng ibang pwesto sa gobyerno. Ayaw niya nga akong umalis sa Deputy Secretary kasi magkakampi kami nung unit team noong 2022. At saka, tutulong ako sa eleksyon, sabi ni PBBM. Well, mga kababayan, ng point lang dito, kaya ka pinapa-stay, no? Because of politics. Ganoon lang naman yan, eh. So, ngayon, kung merong impeachment trial nga na paparting kay Sarah, harapin niya dapat. Yun nga lang, di ba, asahan napaka-fair nun, di ba? Fair sa akin yun. No, na ang gusto ni PBBM, mag-stay si Sarah bilang Deputy Secretary ng mga panahon na yon, at kung may paparting at kung mayroong paparting na impeachment trial, harapin mo yan. Nang hindi ka nag-resign. Di ba? Malay nyo nga ba naman, walang kasalanan si Sarah, di ba? Baka gawa-gawa lang natin yun. Pero by the way, ang point natin dito, no, ibig nga po na sabihin ni Sara Duterte yung kanyang achievement, dun sa bati ko sa kanya na siya ay total failure, ang sinagot niya po politika. Di ba? So, bobulax no? So ngayon mga babayan, no, buti pa nga itong si dating Speaker Martin Romualdez, Di ba? Siya po, hindi po siya Deputy Secretary. At ngayon, hindi na po siya Speaker of the House. Pero ngayon, patuloy pa rin po yung pagtatrabaho niya. Pakita ko sa inyo, no? Galing to sa post niya, Post niya to, Ito, no?
So 6 hours ago, no? So ito basahin lang natin to ah. Ito tungkol to sa education eh. So ang House Bill number 04745 ay panukalang batas na isinulong ni Congressman Martin Romualdez at inaprubahan ng mababang kapulungan ng Kongreso. Di ba ganyan ang congressman? Gumagawa ng batas hindi tulad ni Pulong, no, na namimikap ng pokpok. Di ba? Wala tawag itong game changer sa edukasyon, lalo na sa mga mag-aaral na nasa malalayo at mapanganib na lugar. O, di ba? Ang House Bill number 04745 ay naglalayong magtayo ng mga pampublikong paaralan sa geographically isolated and disadvantaged areas. No, ito ang mga komunidad na apektado ng sigalot upang tuluyang matugunan ang ginagawang last mile problem sa edukasyon. Kasi alam naman po natin, no, na may mga liblib pa rin po ng mga lugar sa mga bandang probinsya na kailangan pang maglakbay ng mga estudyante ng 2 oras, 1 oras, 3 oras para lang pumasok sa eskwela. Siyempre, napakadelikado nun. Paano pag gabi na pala? Di ba? Kunwari, pag uwian ng estudyante, alas 5, so uwi na ba? Alas 8 na ng gabi? Grabe, di ba? Oh. So, ito po yung ginagawa nga pong paraan ni Martin Romualdez para nga po, maibisan nga po yung paghihirap nga po ng mga mag-aral natin. Na in the first place, do, habang wala pa dapat na batas tungkol nga dito, sana gumawa muna ng isang programa si Sara Duterte para po pasolusyonan po itong problema po na ito. Yung wala, yung ginawa niya nga po, confidential fund. Tapos yung confidential fund, tree planting, o di ba naman tanga? Di ba? Sabi niyo pa dito. So, ayon kay Lanao del Sur, Zia Alonto, Adyong, no? Si Adyong, Congressman Adyong, sagot ito sa matagal ng problema kung saan napipilitang maglakad ng ilang oras ang mga estudyante para makarating lamang sa pinapasukan, isa sa pangunahing dahilan ng pag-drop out. Totoo to, no? Kaya marami pong hindi nakapagtapos sa elementary sa probinsya dahil niya pa sobrang layo ng eskwelahan. So, ayon sa datos ng DepEd, may 2.5 milyong mag-aaral ang naninirahan sa GIDAs, di ba? So, ito nga po yung mga malalayong lugar, di ba? Habang ayon naman sa Save the Children Philippines, 4 sa bawat 10 pamilya sa malalayong lugar ang nagsasabing distansya ang pangunahing dahilan para hindi makapag-aral ng mga bata. Di ba? Di ba? Tingnan niyo to, no? Sabi pa dito, ang panukalang batas na ito ay naatasan ang DepEd na tingnan ang prioridad na lugar, magtayo at magtalaga ng mga guro sa mga paaralan, magpatayo ng ligtas na access roads at tiyakin ang tuloy-tuloy na pondo para sa pangangalaga ng infrastruktura. Diba? So, actually, no, habang ito yung point natin eh. Bilang isang Deputy Secretary, habang wala pa kang batas tungkol nga po dito, kasi ginagawa pa lang, pwede kang gumawa ng mga remedy dito. Di ba sana yung libreng sakay mo, sana nilaan mo na lang sana sa 2.5 million ng mga mag-aral noon na malalayo yung eskwelahan nila. Yun nga lang, libreng sakay mo, kinuha mo sa confidential fund. Di ba? Ayun ang point natin, no? Ang dami pong kabalbaran po ni Sara Duterte bilang Deputy Secretary, kaya wala siya may pagmalaki. Kaya nga kayo mababahin, di ba? Ang tanong ko nga dito sa Madides ano ang nagawa ni Sara Duterte sa DepEd para iboto niyo siya bilang presidente? Kung yung DepEd niya hindi niya naayos, di ba? Kung yung DepEd niya hindi niya naayos, Pilipinas pa kaya? Ito si Martin Romualdez, di ba? Dating speaker, alam naman natin. Naayos niya yung Kongreso. Ngayong hindi na po siya speaker, isang congressman po siya ngayon, gumagawa pa rin po ng mga hakbangan para pa makatulong po sa mamamayang Pilipino. Di ba? So yun mababahan, so kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa katangahan nga po ni Sara Duterte, no? Tanga, di ba? At saka dito nga po sa panukalang batas nga po, na nasa third reading na to, magiging batas na po ito, malapit na. So yun na, so comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, so pa-like, pa-subscribe, di makalimutan pa-share na ng content natin ngayon, no? So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod ng content. So thank you, salamat and babush.